Mga kapatid, ayon po kay Andrew Murray, siya po ay isang South African writer, teacher, at Christian pastor. Ito po ay tungkol sa Holy Spirit infilling. So, ang sabi po niya, maaring hindi isang sandali ang aking buhay ang ginugol sa labas ng liwanag, pag-ibig, at kagalakan ng presensya ng Diyos at hindi sa isang sandali ng walang buong pagsuko ng aking sarili bilang isang sisidlan para sa Kanya upang mapuspos na puno ng Kanyang Espiritu at Kanyang pag-ibig. So, sinasabi po dito ni Andrew Murray, maaring hindi isang sandali ang kanyang buhay ay napuno ng kapuspusan ng banal na Espiritu. So, ibig sabihin niya, talagang tutok siya na hihand niya na mapuspos ng banal na Espiritu. Mga kapatid, tayong mga anak ng Diyos, maliwanag po sa banal na kasulatan, tayo po ay pinananahanan ng Santong Espiritu. At dapat tayo ay mapuspos ng Espiritu Santo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Siya ang laging gumagabay sa atin sa lakbayin natin, kahit ito ay bako-bakong daan, lakbayin sa pananampalataya na nakatuon sa hinaharap na kaluwalhatian. Yun po ang dapat nating tamasahin, isa-isip, isa-puso, na tayo ay lumakad sa kapuspusan ng Santong Espiritu. So mga kapatid, ayon kay Pablo sa mga taga-Roma, Roma 5:5, gusto ko lang i-quote ito, at hindi tayo binibigo ng pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. So maliwanag, ayon dito kay Pablo, yung ating pagtuon sa tungo sa kawalang hanggan o sa kaluwalhatian ay hindi tayo mabibigo sapagkat may binigay na Espiritu Santo ang Diyos. Binigyan tayo ng pananahan ng Espiritu, kaya sa ating kalagayan bilang mananampalataya, mayroon po tayong katiyakan sa lakbayin natin sa pananampalataya tungo sa kaluwalhatian dahil yun nga po, gaya ng ating nabanggit, tayo po ay binigyan ng banal na Espiritu. Kaya gusto kong sabihin sa oras na ito, tingnan natin kung ano ba ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Galacia sa binasa ng ating MC, pero ang bibigyan natin ng pansin ay ang 1-5 lamang, mga kapatid. So, ang buod ng aklat pong ito, huwag nating kalilimutan, ang mga taga-Galacia po ay kung minsan ay tinatawag na mga maikling aklat ng Roma. Bakit po? Para sa mga katulad ng tema nito, ang pagpapawalang sala at pagpapabanal sa pamamagitan ng pananampalataya. Halos pinapakita po ng Galacia at Roma, ganun po ang tinitingnan ni Pablo. So mga kapatid, isang grupo ng mga Kristiyano na kilala bilang Judaizer ay nangaral po ng isang ebanghelyo ng legalismo at salip na biyaya. Ito po yung naging problema sa iglesyang ito. Ang pangunahing layunin po ni Pablo sa pagsulat ng liham na sa mga taga-Galacia ay muling banggitin ang tunay na kalikasan ng ebanghelyo. Kalikasan ng ebanghelyo, tayo po ay inaring ganap, ginawang matuwid at pinabanal, ginawang higit na katulad ni Kristo. Sa paanong paraan? Natalakay natin yung mga karaan sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Hesukristo lamang. Maliwanag po yan. At sa konteksto naman po ng kabanata, yung Galacia chapter 2 na tinalakay natin, pinahayag ni Pablo na tayo'y maaaring maging ganap lamang. Paulit-ulit po, ginawang matuwid sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa batas ni Moises. So mga kapatid, itong kabanatang 3,
Nag-aalok po si Pablo ng 3 argumento kung bakit ito totoo. Nangangatwiran siya mula sa sariling karanasan ng mga taga-Galasya, mula mismo sa kasulatan at mula sa legal na pananaw ng isang kontrata ng tipan. Tinitingnan ng mga Kristiyano ang bagong tipan bilang isang bagong relasyon sa pagitan ng Diyos at ng mga tao na pinamamagitan ni Jesucristo sa taos-pusong pagpapahayag na ang isang tao ay naniniwala kay Jesucristo bilang Panginoon at Diyos. So mga kapatid, sa wakas, sinasagot ni Pablo kung para saan ang kautusan kung hindi tayo maililigtas nito sa ating kasalanan. Para saan nga ba? So sa isang bahagi, pinapakita nito ang ating pagiging makasalanan. Yun ang bertod na binanggit natin nakaraan, yung sa law, sa kautusan. At kinukumbinsi tayo sa ating pangangailangang maligtas sa paanong paraan, hindi sa kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Ang susunod na kabanata at ini madadaanan natin ay magpapalawak kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang tagapagmana sa espiritual na paraan. So mga kapatid, alam natin, si Pablo po dito sa taga-Galasya ay pinapakita na talagang lubhang na mangha siya sa taga-Galasya, o parang sabi niya, napakabilis naman ninyong talikuran ang mensahe na noon ay pinangaral niya sa kanila. So dito po pinapakita ni Pablo ang 2 retorika na tanong. Pinapakita ni Pablo kung gaano katanga, sorry kung bakit nabanggit ito, kamangmangan para sa kanila na isipin na maaari silang magkaroon ng tamang katayuan sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa batas o sa kautusan, sa halip sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ang mga Kristiyano sa Galasya ay naniwala kay Jesus, nagsimulang magtamasa ng kanilang kalayan kay Kristo. Ang naging problem nga lang po mga kapatid, mayroong mga lumitaw na isang grupo ng mga huwad na guro na kilala bilang mga Judaizer. Kaya si Pablo, kung titingnan ninyo, grabe ang kanyang pagtatanggol sa Ebanghelyo ni Kristo. Yung paraan ng pagpapawalang sala ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Alam natin na mga lalaking ito ay mula sa Jerusalem, ay sumasang-ayon na kailangang maniwala kay Jesus, subalit inaangkin po ng mga taong ito upang ang mga taong hindi Hudiyo ay tunay na mapabilang sa pamilya ng Diyos. Sa paanong paraan? Ang mga lalaki ay dapat tulin o circumcise, at lahat ay dapat sumunod sa batas ni Moises. Yun po ang naging problema. Nung nakaraan, natalakay natin ang tungkol sa the crucified with Christ, ang napako sa krus kasama ni Kristo. At binigyan natin ng pansin na kailangan nating tanggihan ang kautusan bilang isang paraan ng kaligtasan. Nilinaw natin yan at naunawaan natin ang daan patungo sa bagong uri ng buhay bilang naligtas. Tingnan na natin yan sa Kabanata 2. So, kaya sa ating pagtalakay sa Kabanatang 3, ano nga ba ang tinanggap ng mga mananampalataya sa Diyos? Kaya ang gusto ko pong pag-usapan natin ngayong umaga, the Holy Spirit received. Ang banal na Espiritong tinanggap. Kaya ang mensahe ko po sa umagang ito, ang bawat mananampalataya ay may katibayan sa totoong kalagayan sa harapan ng Diyos. Bakit po? Dahil sa kaloob na banal na Espiritong gumagabay sa kanila. Kung tayo po ay mga mananampalat, gaya nabanggit natin kanina, tayo po ay binigyan ng banal na Espiritu. Tinanggap natin yun sa Diyos. Meron po akong binasa na ano ba ang ginagawa ng banal na Espiritu sa isang article. Ito po ay sa Reform Circle din po. Ang bahagi at tungkulin ng Espiritu Santo sa kaligtasan ng mga hinirang ng Diyos ay binubuo sa pagpapanibago sa kanila. Binubuhay niya ang mga tagapagmana ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng espiritual na buhay. Nililiwanagan ang kanilang mga isipan upang makilala si Kristo. Inihahayag siya sa kanila.
hinuhubog sa kanilang mga puso at dinadala sila upang itayo ang lahat ng kanilang pag-asa sa walang hanggang kaluwalhatian sa Kanya lamang. Yun po ang ginagawa ng banal na Espiritu. Kaya napakapalad natin, napaka-blessed natin na tayong nakakilala kay Kristo sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Tayo po ay pinananahanan bilang sumampalataya sa Panginoong, pinananahanan ng banal na Espiritu. Kaya dalawang bagay ang gusto kong sabihin sa inyo sa umagang ito. Receive the Holy Spirit by hearing with faith. Then, ikalawa, receive the Holy Spirit with power. Doon po yan sa verse 5. Tingnan natin yung verse 5 na binanggit po ni Pablo. Ang sabi po dito, ang Diyos ba ay nagbibigay sa inyo ng Espiritu at gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo sa pamamagitan, ulitin ko po, ang Diyos ba ay nagbibigay sa inyo ng Espiritu at gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo sa pamamagitan ng isang pagtupad sa mga gawa ng kautusan o sa pakikinig sa pananampalataya? So yun po. So mga kapatid, tignan natin yung unang bahagi, receive the Holy Spirit by hearing with faith. Binanggit po yan sa verse 5. So ngayon, mga kapatid, sagutin natin yung 5 katanungan na inano ko yung tanong na ito. Malinaw mo bang naiintindihan ang Ebanghelyo ng kaligtasan kay Kristo sa pamamagitan niya kapalit sa kamatayan ni Kristo? So, malinaw po ba yun sa atin? Malinaw mo bang naiintindihan ang Ebanghelyo ng kaligtasan kay Kristo sa pamamagitan niya kapalit ng kamatayan sa krus? Binanggit po yun sa verse 1. Pero mapansin ninyo, ang binanggit ni Pablo, sagot niya, kayong mga hangal na taga Galacia. Ito ay isang seryosong pagsuway ni Pablo na direktang itinuturo sa mga mananampalataya na ito. Na ibig sabihin po niya, ang pagpapako kay Kristo sa krus ay binibigyan diin dahil sa kahalagahan nito sa mensahe ng Ebanghelyo. Lagi nating natatanong, bakit naparito si Jesus? Upang mamatay. Siguro malinaw po yan sa atin. Kaya tayo nandito lahat ay dahil po sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ngunit ang mga huwad na gurong ito ay nagsisikap na ang mga Kristiyanong ito ay akayin sa isang gayong hangal na posisyon. Yun po yung malaking problema. Hindi sana nila sasabihin na namatay si Kristo para sa wala o walang pakinabang. So mga kapatid, ito yung malaking problema sa pagtuturo na ang pangangailangan ng pagsunod sa kautusan ay hindi nila tinuturo ang kahalagahan. Ano yung kahalagahan? Yung kamatayan ni Kristo. Ito po yung dinidini ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. At ang ganyong pagtuturo, mga kapatid, ay lubusang salungat sa katotohanan. Katotohanang malinaw na inilalarawan ni Pablo sa kanila, ang ipinangaral niya sa kanila, yung Ebanghelyo po, mga kapatid. Nilinaw niya yun. Patuloy niyang nililinaw. Kaya ang point natin, hindi dapat baliwalain ang kamatayan ni Kristo, ang Ebanghelyong nagliligtas o nagliligtas. So mga kapatid, napakahalaga po noon. Kayo ba'y mga hangal? Kaya ang tanong natin, naintindihan ba natin, malinaw po ba yun sa atin? Yung kamatayan ni Kristo. Pangalawa, binigyan ka ba ng nananahang banal na Espiritu at lahat ng mga pagpapala ng kaligtasan dahil sa inyong pagsunod sa mga tuntunin ng batas o sa pamamagitan ng pananampalataya? Tingnan natin yon. Binibigyan ka ba ng nananahang banal na Espiritu at lahat ng pagpapala ng kaligtasan dahil sa iyong pagsunod sa batas o sa pamamagitan ng pananampalataya? Ang sabi po ng verse 2, sabi po sa verse 2, ang tanging bagay na nais kong matutunan mula sa inyo ay ito,
Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa mga gawa ng kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? Yun ang tanong ni Pablo. So mga kapatid, maging ang mga Hudyo po, bagamat sila ay mga tagapag-ingat ng law, ng batas, ay tumanggap ng Spirit, ay hindi tumanggap ng Espiritu maliban sa paglalagay ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Yun po, ang hearing with faith, ang pagtanggap ng isang mensahe, higit pa ito sa physical na pakiramdam ng pandinig. Ito po ay tumatanggap ng mensahe ng kaligtasan sa paanong paraan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Mahalaga po yung pananampalataya at alam natin, tayo pinagkalooban ng mahalagang pananampalataya. Nakatulad ng pananampalataya ng mga apostol, natalakay natin yan sa 2 Peter. So ano ba ang mga bagay na natanggap mo upang magtiwala ka kay Kristo para sa iyong kaligtasan? So mga kapatid, inaapila ni Pablo ang kanilang sariling karanasan bilang katibayan na tinuro niya ang katotohanan, yung pong ibanghelyong na nagligtas sa mga taga-Galacia. Ganon din po sa atin. Kaya sabi niya, tumanggap ba kayo ng Espiritu dahil sa pagsunod sa batas? Yun ang nililinaw ni Pablo sa kanila. Sa atin, maliwanag na tayo po'y tumanggap ng Espiritu Santo. Nang maniwala sila sa Ebanghelyo na kanyang ipinangaral, natanggap nila ang Espiritu ng Diyos. Yan po ay binanggit sa chapter 4. Anong sabi po? Verse 6. Basahin ko sandali. At sapagkat kayo'y mga anak, take note po, isinugo ng Diyos na ang Espiritu sa kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. At maliwanag din po yan sa Romans chapter 8, verse 14 to 16. So, at sa Ephesians chapter 1, verse 13, tingnan natin mga kapatid. Ephesians chapter 1, verse 13, yung selyo ng banal na Espiritu. Ang sabi po sa verse 13, sa Kanya kayo rin naman, take note po na nakarinig, take note, nakarinig ng salita ng katotohanan. Ano po yun? Ang Ebanghelyo na inyong kaligtasan. At kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. So maliwanag po mga kapatid, ibinigay ng Diyos ang Kanyang Espiritu upang mabuhay sa kanila. Hindi dahil sa kanilang pagsisikap na sundin ang kautusan ng Diyos, kundi noong sila'y nagtiwala kay Kristo, sumampalataya kay Kristo, by hearing with faith. Ang point natin, wala pang nakatanggap ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ritual, tuntunin at regulasyon ng relihiyon. Pansinin na ang tao ay walang likas na Espiritu ng Diyos. Ang Espiritong iyon ay dapat tanggapin sa pamamagitan sa paraan ng pananampalataya kay Kristo. So mga kapatid, tingnan natin yung John chapter 14 sa kanyang mga alagad. Gusto ko lang pong basahin natin. John chapter 14 verse 17. Ito po'y sinasabi sa kanyang mga alagad. Chapter 14 verse 17. Ito ang Espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi ninyo nakikita o nakikilala man. Hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo, sinasabi sa kanyang mga alagad, sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya'y mapapasa inyo. Kaya nga, sabi natin kanina, pinananahanan tayo ng Espiritu Santo. Kasama natin ang banal na Espiritu. Maliwanag sa Biblia, as a church, 1 Corinthians 3:16, pinananahan, temple of the Holy Spirit, ang church. 1 Corinthians 3:19, tayo ay temple ng banal na Espiritu as individual. Ang point natin,
Yun nga po, mapalad tayo na tumanggap ng banal na Espiritu. Pangatlong tanong, dahil ganap na inaring ganap, pinahayag na matuwid ng Diyos, naniniwala ka ba na may kulang sa ginawa ng Diyos at dapat mong tapusin kahit papaano ang iyong kaligtasan sa pamamagitan ng iyong sariling mga gawa? Ganun ba? Kulang ba? Kaya ang iba nagsisikap na gumawa ng mabuti kasi hindi daw kumpleto ang ginawa ni Kristo. Nang sinimula ng iyong kaligtasan sa Espiritu, tinatapos mo ba ang iyong kaligtasan sa pamamagitan ng mga gawa ng laman? Nang sumampalataya sila kay Kristo, naranasan nilang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya. Maliwanag po yun. Hindi ba isang kahangalan na isipin ngayon na ang sariling pagsisikap o mga tuntunin at mga seremonya ng batas ay magdaragdag upang makumpleto ang kaligtasan? Ganun ba ang ating kaisipan, mga kapatid? Hindi po dapat. Ito po, kumbaga, kung ganito mangyayari, hindi ba't kamangmangan ito sa ating kaisipan, kung ganun ang ating kaisipan? Ang point natin, ang ginawa ni Kristo sa krus ay ganap na kumpleto sa mga iniligtas ng biyaya sa pamamagitan ni Kristo. Maliwanag po yun. Huwag kang mag-isip na kaya gagawin ko ang bagay na ito, medyo kulang ng 20% ang aking salvation. Hindi po. Pang-apat, walang kabuluhan ba ang lahat ng sinuko mo, ang mga bagay o nagdusa pagkatapos mong ilagay ang iyong pananampalataya ginawa ni Kristo para sa iyong kaligtasan? Sabi po ng verse 4, inyo bang naranasan ang maraming bagay na walang kabuluhan? Kung tunay na nga ito ay walang kabuluhan, kailan nagdusa ang mga taga-Galacia na pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya? Mababasa natin yan sa Galatia, sa Acts chapter 14 verse 2, verse 5, then verse 19 and 22. Hindi na lang natin babasahin. So, mga kapatid, si Pablo po ay nagbibigay ng pag-asa para sa mga taga-Galacia. Kung sa katunayan ito ay walang kabuluhan, partikular ang ginawa ni Kristo, ay tama lang sabihin ni Pablo, mga mangmang kayo, bakit kayo bilis ninyong iniwanan ang biyaya, ang tumawag sa inyo, ang biyaya ng Diyos, ang Ebanghelyo? Anong inyong tinalikuran upang sundin si Kristo? Yun nga po, the grace of God. Ang point natin, hindi pwedeng mawalan ng kabuluhan ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Ang ating kaligtasan ay biyaya lamang ng Diyos, hindi ito pwedeng mawalan ng kabuluhan. Paano mawawalan ng kabuluhan? Maliwanag na tayo tumanggap ng banal na Espiritu. By hearing with faith. Panglima po, dahil ba sa inyong pagsunod sa batas o sa pananampalataya na iyong naranasan ang makapangyarihang paggawa ng Diyos sa inyong buhay? Ano sabi sa verse 5? Ang Diyos ba ay nagbibigay sa inyo ng Espiritu at gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo sa pamamagitan ng inyong pagtupad sa mga gawa ng kautusan o sa pakikinig sa pananampalataya? Yun ang laging paulit-ulit ni Pablo. So mga kapatid, ang Diyos ay gumawa ng gusto para sa atin. Complete po. Ngunit hindi dahil sa ating pagsunod sa isang alintuntunin ng pag-uugali o ng batas. So mga kapatid, anong katibayan na ang nakita mo sa kamay ng Diyos na nagdadala sa iyo sa kaligtasan at makapangyarihang gumagawa sa loob ng ating pagkatao? May katibayan ba tayo? Maliwanag po yun. Tayo mismo nakakaranas na minsan hindi manaig yung ating sarili dahil tayo pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Tayo po iginigiyan ng banal na Espiritu. Mayroong power. Dapat ito ang sagot natin, ang mabisang pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Mabisa po.
Sa ganang sarili natin, kung mga hawak tayo sa sarili natin, hindi natin kayang lumakad ng diretso sa kalooban ng Diyos. Yung pagsusustain ng grace by the guidance of the Holy Spirit, nandun po mga kapatid. Ang point natin, ang karanasang pagliligtas na ito ng Diyos ay pawang gawa niya sa pamamagitan ng tinanggap natin na banal na Espiritu na nakaugnay mula sa hearing with faith. So, ikalawang dapat nating makita, Holy Spirit given from God, by God. Sino ang nagbigay ng Espiritu Santo? Malinaw, ang Espiritu ay binigay bilang isang regalo mula sa Diyos. Kinote ko po ang sinabi ni David Guzik. Pakinggan po ninyo. Ginagawa ba niya ito sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan o sa Ginagawa ba niya ito sa pamamagitan ng gawa ng kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? Ibinigay ng Diyos ang banal na Espiritu bilang tugon sa pananampalataya. Ang mga himala ay nagagawa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit ang mga taga-Galasya ay nalinlang sa pag-iisip na ang tunay na espiritual na kayamanan ay nakasalalay sa paghahangad sa Diyos sa pamamagitan ng isang relasyon sa paggawa. Yun ang problema nila. Sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig sa pananampalataya. Inulit ni Pablo ang parirala mula sa verse 2. Dahil gusto niyang bigyan diin na may pagpili na dapat gawin. Alin ito? Naniniwala ka ba na ikaw ay pagpapalain sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? Ikaw ba ay kikita at karapat-dapat sa iyong pagpapala mula sa Diyos o maniniwala at tatanggapin mo ito? Maliwanag po, ayon kay David Guzik, tumanggap tayo ng banal na Espiritu by hearing with faith. At ito yung kumikilos sa buhay natin. Kapatid, dapat nating panghawakan na tinanggap natin ang banal na Espiritu na regalo mula sa Diyos at siyang gumagabay sa atin sa paraan ng ating pamumuhay sa kabanalan. Kaya tama si Pablo. Yung pambanggit niya doon sa Romans chapter 5 verse 5. Binuhos ng Diyos sa ating mga puso ang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng ibinigay niyang Espiritu Santo sa ating mga buhay. Kaya nagugulat tayo at mismo tayo nagtataka kahit marami tayong pinagdadaanan sa buhay, maraming struggle, hindi mawala-wala ang pagtuon natin sa pangakong kaluwalhatian. Maliwanag po yun. Ang Diyos na nagbigay sa atin ng Espiritu, hindi sa pamamagitan natin pagsunod sa kautusan, ang Diyos lamang, mga kapatid. Ang point natin, tinanggap natin ang patnubay ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng pakikinig sa Ebanghelyong nakaugnay sa pananampalataya. So mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos. Kaya, ang unang challenge ko po, mga kapatid, tiyak ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Na tayo ay may kaligtasan. Tayo ay mga anak ng Diyos. At ang nagpapatunay nito ay ang banal na Espiritu na siyang pumapatnubay sa atin. Maliwanag, yan, binanggit po yan sa Romans, binanggit ko kanina, Romans chapter 8, verse 14 and 16. Yung 16, ang nagpapatotoo ay ang Espiritu ng Diyos kasama ng ating Espiritu na ano tayo? Tayo ay mga anak ng Diyos. Maliwanag na hindi tayo dapat maging hangal o mangmang gaya ng mga taga-Galasya. Huwag nating wawalaing kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus dahil lamang sa mapanlinlang na mga aral. Tulad na kailangan nating sumunod sa kautusan para maligtas. Baliktarin natin. Kaya tayo sumusunod sa kautusan dahil mga iniligtas tayo ng Diyos. Dahil tayo mga anak ng Diyos. Binanggit ko na yan ng karaan. Ang pagsunod ay bunga ng pananampalataya natin. Nagbubunga ng pagsunod at paggawa ng mabuti. Pangalawa po mga kapatid, receive the Holy Spirit with
power. Kaloob ng banal na Espiritu. Ang talatang ito ay naglalaman ng malaking pag-uulit ng argumento ni Paul doon sa verse 2. Ang argumento na ang regalo ng banal na Espiritu sa kanila ay hindi binabahagi bilang bunga ng pagsunod sa batas ni Moises, kundi may kaugnayan nga po sa pangangaral ng Ebanghelyo. So ang malinaw na kaugnayan nito ang nagbibigay sa kanila ng mga kamanghamanghang impluensya ng banal na Espiritu ay ang Diyos na may kaugnayan sa pangangaral ng Ebanghelyo at hindi sa pamamagitan ng pag-obserba ng batas. Meron pong impluensya na binanggit natin kanina. Dapat nating maunawaan sa pag-angat ng sumpa sa kalagayan bilang makasalanan ay ang regalo ng banal na Espiritu na nararanasan ng mga taga-Galacia ayon sa mga talata ngayon sa verse 1 and 2 na alam natin ang pagbuhos ng Espiritu sa prophecy ni Joel. Gusto kong tingnan natin ito, yung prophecy ni Joel doon sa chapter 2 verse 28 to 32 na nagkaroon ng katuparan sa kabanata 2. Na alam natin ang pagbuhos ng banal na Espiritu ay pagbibigay ng kapangyarihan. Nakakatuwa na nakalimutan nila ang Espiritu at sa gayong mga katuwiran at kalayaan mula sa sumpa ay nagmula sa paniniwala kay Kristo nang ipako sa krus. Hindi mga gawa ng batas. Ito yung malaking problema nila. So, maliwanag ang mga maling gurong ito ay kumukumbinsi sa mga iglesia ng Galacia na ang Espiritu ay hindi sapat. Ganun po. Pinapakita na ang Espiritu Santo na tinanggap na hindi sapat. Ang pagsunod sa batas ni Moises ay kinakailangan upang gawin silang tunay na bahagi ng bayan ng Diyos. So yun po. Ngayon po, pinapaabot ni Pablo sa kanila ang kanyang ebanghelyo at mas kilala at ang kanyang malupit na retorika ay dinisenyo para sila po ay gisingin mula sa kanilang espiritual na pagkaligaw o pagkadaya. Mga kapatid, napakahalaga ang kaloob na banal na Espiritu sa bawat mananampalataya sapagkat ito po yung nagpapatunay na tayo po ay nakay Kristo. Maliwanag po yun. Ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 9, kung wala ang Espiritu ni Kristo, hindi ka kay Kristo. So ang point natin, ang tunay na mga mananampalataya ay may kaloob ng banal na Espiritu at ito yung nagpapatunay na sila'y mga ligtas at mga anak ng Diyos. Kasama ang impluensya ng banal na Espiritu sa kanilang pamumuhay. Pakinggan po niyo yung sinabi ni Spurgeon. Maganda po yung sinabi niya. Huwag sabihin maraming mangangaral, napakaraming mga sermon, maraming mga kaluluwa ang nasave. Huwag sabihin maraming mga Biblia, napakaraming mga babasahin, napakaraming magagandang nagawa. Hindi rin. Gamitin ang mga ito, ngunit, ito yung gusto niya ipunto, ngunit tandaan, napakabuti ng banal na Espiritu, napakaraming kaluluwa ang natipon. Mahalaga, higit sa lahat ng mga bagay, ang banal na Espiritu, na pagtanto ang iyong buong pag-asa sa Kanya. Manalangin para sa sariwang biyaya, pakikipagsapalaran hindi sa mundo, nang walang isang sariwang tindahan ng Kanyang banal na impluensya. Mabuhay sa banal na pag-ibig, hangarin na mapuspos ng Blessed Spirit, Holy Spirit. Yun ang sinabi niya. At sinabi ng Ephesians, ito yung selyo natin. Verse 14 na Ephesians chapter 1, ito yung katibayan ng ating mana. Kaya tama si Pablo, hindi tayo mabibigo. Kasi binuhos na ng Diyos yung pag-asa sa ating mga puso dahil sa binigay na banal na Espiritu. Kaya kung tayo ay mananampalataya at lumalakad sa Kanyang kalooban, dumaan ka man sa maraming struggle sa buhay, dadako ka doon sa hangganan ng kalwalhatian.
Ipanalangin natin na tayo mapuspos ng Espiritu Santo. Paano ba mapupuspos ng Espiritu Santo? Yung malakas ka mag-hallelujah. Hallelujah! Yung malakas ka lumundag sa pag-awit. Hindi. Mapupuspos tayo ng banal na Espiritu kasama ang Word of God. Mapild ka ng Word of God sa puso mo. Naalala ko, isang conference sa Cubao, isang speaker na nagsabi, marinate your mind ng salita ng Diyos. I-marinate mo ang iyong mind sa Word of God. Yung magluluto, di ba? Ang sarap ng pagkain na minarinate, binabad magdamag, di ba? Masarap. Ganon din po ang isang mananampalataya. Pagbabad ka sa salita ng Diyos, puspos ka ng banal na Espiritu. Ano magiging bunga? Kabanalan. Pag-ibig, kagalakan, kabaitan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Walang utos sa mga bagay na ito. So yung paglakad sa kabanalan, tulong yan ng banal na Espiritu. Influence ng banal na Espiritu. Mahalaga sa buhay natin ang mapuspos ng banal na Espiritu sapagkat siyang nagbibigay lakas sa atin. Mayroong tayong power sa paglakad sa kabanalan dahil po sa gawa ng Espiritu Santo. Influence of the Holy Spirit, makikita natin dyan. Ang banal na Espiritu ay gumagana sa atin sa pamamagitan ng pag-aalis ng ating mga makasalanang katangian, mga palpak, maugaling hindi tama, pagpapalit sa atin ng makadiyos na katangian, yun po. Ito rin ang binanggit ng ating Panginoon, I think 40 days and 40 nights na bago siya umakyat, nakipagkita pa sa kanyang mga alagad. Ang sabi, hintayin ninyo ang pagbaba ng Espiritu Santo, Acts chapter 1 verse 8. Gusto ko lang makita yung halaga ng banal na Espiritu. Sabi doon sa Gawa chapter 1 verse 8, binibigyan ng banal na Espiritu ang mga Kristiyano na maging epektibo saksi para kay Jesus. Ang Diyos na banal na Espiritu ay tumutulong sa mga Kristiyano na maunawa ng idea na ang Diyos ay laging kasama nila dito sa mundo. Ito ay isang mapagkukunan ng lakas sa karamihan ng mga Kristiyano dahil alam nila ang Diyos ay palaging kasama. Ang pamumuhay ng mga Kristiyano ay sa pamamagitan ng pang-araw-araw na pananampalataya at sandali sa pamamagitan ng pag-iipon ng tiwala sa banal na Espiritu. Puwit natin kilalanin nila ang lahat ng kanilang mabubuting gawa ay ginagawa sa kapangyarihan ng Espiritu at sa gayon walang karapat-dapat sa kanilang sarili. So mga kapatid, tingnan natin ang bagay na yon. Gusto kong tingnan aral dito. Ang ating katayuan sa harapan ng Diyos, maliwanag po, paulit-ulit natin kanina. Bilang mga tumanggap ng kaloob ng Banal Espiritu ay hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pakikinig na may pananampalataya sa Ebanghelyo. Mahalaga yung pakikinig sa Ebanghelyo. Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 6 verse 44, ang lahat ng nakikinig at natuto sa Kanya ay lalapit kay Kristo. Verse 37 and 44, walang makalalapit kay Kristo kung hindi ilalapit ng Ama kay Kristo. Ang paglalapit ng Ama at mabisang paglalapit ng Ama, mabisang pagtawag sa isang makasalanan ay sa pamamagitan ng ipinapangaral na Ebanghelyo. Mapalad ka kung nandito ka, na ikaw na kinakausap ko kung wala ka pang tunay na relasyon sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon ng iyong buhay, tagapagligtas ng iyong buhay. Lumapit ka kay Kristo. Siya ang Ebanghelyo. Siya ang biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa atin. Siya ay mabiyayang
nagbibigay. Lumapit ka sa Kanya na may pananampalataya at pagsisisi. Upang ang iniisip mo na sinasabi nating mali, kung iniisip mo kaya ka gumagawa ng mabuti para maligtas, definitely hindi ka makakapunta sa kaharian ng Diyos. Habag at awa lang ng Panginoon. Ang Biblia ay nag-aanyaya na lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigat ang lupa, kayo'y aking pagpapahingay. Sinasabi ng Biblia, sumampalataya sa Panginoong Jesucristo upang hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinakamahalaga sa buhay natin na tayo ay maligtas. Kahit anong sikat mo dito sa mundo, kahit anong tanyag ka dito sa mundo, kahit anong yaman mo, kung hindi maliligtas ang iyong kaluluwa, useless din ang buhay. Sa ating pagtatapos, ang magagandang pagpapala na mayroon tayo sa bagong buhay sa Espiritu ay nakuha sa pamamagitan hindi ng ating lakas. Ang mga ito ay regalo ng Diyos. Sarap pakinggan, regalo ng Diyos. Di ba pag December, ano ang ngiti natin kapag nakatanggap tayo ng regalo? At minsan may pumapasok na naiinggit pa sa magkakapatid pag walang regalo. Pero ang gusto ko lang i-point, regalo. Napakahalaga nun. Regalo ng Diyos, pagganahin tayo na mabuhay sa kabanalan, sa kagustuhan ng Diyos, sa banal na pamumuhay, sa pamagitan ng pagkilos ng Santong Espiritu. Kapag kumikilos tayo na parang kailangan nating gumawa para makuha ang kaligtasan, ito po ay pagpapakita na binanggit sa chapter 2, verse 21, winawalang kabuluhan ang kamatayan ni Kristo. Huwag nating kalilimutan na mga ito'y kaloob ng Diyos mula lamang sa Kanyang habag at biyaya. Salamat sa Diyos sa mga regalong ibinigay niya sa atin. Ang banal na Espiritu kasama ang kapangyarihan makapamuhay tungo sa wangis ni Kristo upang ibalik lamang sa Kanya ang kaluwalhatian. Isa pang sinabi ni Spurgeon, nadadama namin ang Espiritu ng Diyos na nagpapatakbo sa aming mga puso. Nakilala natin at napansin ang kapangyarihan ng Kanyang ginagamit sa mga espiritu ng tao. At kilala natin siya sa pamamagitan ng madalas, kamalayan, personal na pakikipag-ugnayan sa atin. Totoo po iyon. Totoo ito sa bawat mananampalataya sapagkat may kaloob tayo na banal na espiritu na nananahan sa atin. Pagpalain tayo ng Diyos. Unto God all the glory. Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan po sa lahat, salamat po sa patuloy na pangangalaga ninyo sa amin bilang mga mananampalataya. Ito po ay pagpapatunay na ayon po kay Pablo, ang inumpisahang mabuting gawa ay inyong tatapusin hanggang sa pagbabalik nyo. Hindi namin alam kung kailan babalik si Kristo, pero marami pa po kaming maaring pagdanan, struggle sa buhay, problema sa buhay, mga kabigatan. Pero salamat dahil ang inyong biyaya ay patuloy na nagsusustain sa amin. Sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu, kami ay nakakapagpatuloy. Tulungan niyo po kami, Ama, na ang aming layunin, ang goal ng aming buhay, ay lumakad kami sa kabanalan sapagkat yan po ang inyong plano mula pa sa walang hanggan. Na kami maging banal, gumawa ng mabuti, mamuhay sa kabanalan. Ito yung disenyo nyo, Panginoon, sapagkat kami ang mabuting gawa mo kay Kristo Jesus, na mayroon kang inilaan noong pang-una na siya na naming dapat lakaran na kami gumawa ng mabuti.
Panginoon, tulungan niyo po kami, Ama, na maging goal namin sa aming buhay, kayo ang maging sentro, at sa tulong ng banal na Espiritu, tahakin namin ang hangganan ng kaluwalhatian pagdating ng panahon. Pagpalain niyo po ang lahat ng pamilya na nandito, lahat ng mga mananampalataya. I-bless niyo po ang bawat isa sa kanilang mga kabuhayan, sa kanilang mga bukasyon sa mundo. I-bless niyo po, Panginoon. Ganon din po, mga bagong dumadalo, katagpuin ng inyong biyaya kay Kristo. At kami pong mga mananampalataya mo'y patuloy na maging matatag sa paglakarin ng pananampalataya. Patuloy niyo kaming samahan sa pamamagitan ng inyong Espiritong ibinigay sa aming mga puso. Salamat po, Panginoon. Purihin po kayo. Sa iyo ang mataas at kaluwalhatian at karangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, na lahat tayo magsabi ng Amen.